Ang kapayapaan ng Panginoong Hesukristo ay sumainyong lahat. Magandang araw sa inyong lahat, saan mang sulok ng mundo kayo naroroon sa sandaling ito. Ang babasahing mabuting balita sa araw na ito ay pinamagatan kong magbigay ng di nanghihinayang, di napipilitan. Mahal ng Diyos ang nagbibigay ng taos at masaya. Pagbasa sa banal na ebanghelyo ayon sa ikalawang liham ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto. Mula ikalawang talata ng ikapitong kabanata hanggang ikalabing-limang talata ng ikasyam na kabanata. Kagalakan ni Apostol Pablo. Bigyan kami ng puwang sa inyong mga puso. Wala kaming ginawang masama sa sino man. Wala kaming pinasama, wala kaming pinagsamantalahan. Hindi ko sinasabi ito para hatulan kayo. Sinabi ko na noon na mayroon kayong isang lugar sa aming mga puso na kami ay mabubuhay o mamamatay kasama ninyo. Malaki ang tiwala ko sa inyo, lubos ko kayong ipinagmamalaki. Ako ay lubos na nahikayat. Sa lahat ng aming mga problema, ang aking kagalakan ay walang hangganan. Kahit na nang dumating kami sa Macedonia, wala kaming kahit anong pahinga. Mayroong mga kaguluhan sa lahat ng dako, away sa iba, takot sa aming mga puso. Ngunit ang Diyos na nagpapalakas ng loob ng mga nalulungkot ay nagpalakas ng loob sa amin sa pagdating ni Titus. Hindi lamang ang kanyang pagdating ang nagpasaya sa amin, kundi pati na rin ang kanyang ulat kung paano ninyo siya pinasigla. Sinabi niya sa amin kung gaano ninyo ako gustong makita, kung gaano kayo nagsisisi, kung gaano kayo kahanda na ipagtanggol ako, at kaya mas masaya ako ngayon. Dahil kahit na ang sulat kong iyon ay nakapagpalungkot sa inyo, hindi ako nagsisisi na sinulat ko ito. Kung nakita ko na kayo ay nalungkot dito pansamantala, malamang ay nagsisi ako. Pero ngayon, masaya na ako. Hindi dahil pinalungkot ko kayo, kundi dahil sa kalungkutan ninyo, nagbago kayo ng inyong gawi. Ang kalungkutan na iyon ay ginamit ng Diyos, kung kaya hindi kami nakagawa sa inyo ng masama. Sapagkat ang kalungkutan na ginagamit ng Diyos ay nagdudulot ng pagbabago ng puso na humahantong sa kaligtasan at walang panghihinayang doon. Ngunit ang kalungkutan na pantao lamang ay nagdudulot ng kamatayan. Tingnan kung ano ang ginawa ng Diyos sa inyong kalungkutan. Kung gaano nito kayo ginawang taimtim, kung gaano kasabik na patunayan ang inyong kawalang sala, ang gayong galit, ang gayong pagkaalarma, ang gayong damdamin, ang gayong debosyon, ang gayong kahandaang parusahan ang maling gawain. Ipinakita ninyo ang inyong sarili na walang kapintasan sa buong paksa. Kaya kahit na sinulat ko ang liham na iyon, hindi dahil sa isang nakagawa ng mali o sa nagkamali. Sa halip, isinulat ko ito upang maipaliwanag sa inyo sa paningin ng Diyos kung gaano kalalim ang inyong debosyon sa amin. Kaya naman nabuhayan kami ng loob. Hindi lamang na kami ay nahikayat, gaano kami pinasaya ni Titus dahil sa kanyang kasiyahan sa paraan kung saan lahat kayo ay tumulong na pasiglahin siya. Ipinagmamalaki ko kayo dati sa kanya at hindi ninyo ako binigo.
Lagi naming sinasabi sa inyo ang katotohanan at sa parehong paraan, ang papuring inihag namin para sa inyo kay Titus ay napatunayang totoo. At sa gayoy lalong tumitibay ang kanyang pag-ibig sa inyo habang inaalala niya kung paano kayong lahat ay handang sumunod sa kanyang mga tagubilin, kung paano ninyo siya tinanggap ng may takot at panginginig. Napakasaya ko na lubos akong umasa sa inyo. Kawang gawa ng Kristiyano. Mga kapatid, nais naming malaman ninyo kung ano ang nagawa ng biyaya ng Diyos sa mga simbahan ng Macedonia. Matinding pagsubok ang kanilang pinagdaanan, ngunit ang kanilang kagalakan ay napakalaki na sila ay labis na bukas palad sa kanilang pagbibigay kahit na sila ay napakahirap. Tinitiyak ko sa inyo na nagbigay sila hanggat kaya nila at higit pa sa kaya nila. Sa kanilang sariling malayang kalooban, nagsumamo sila sa amin at nakiusap para sa pribilehiyong magkaroon ng bahagi sa pagtulong sa bayan ng Diyos sa Judea. Ito ay higit pa sa inaasahan namin. Una, ay ibinigay nila ang kanilang sarili sa Panginoon at pagkatapos, sa kalooban ng Diyos, ay ibinigay din nila ang kanilang mga sarili sa amin. Kaya't hinikayat namin si Titus na nagsimula ng gawaing ito, na ipagpatuloy ito at tulungan kayong matapos ang natatanging paglilingkod na ito ng pag-ibig. Napakayaman ninyo sa lahat ng mayroon kayo, sa pananampalataya, pananalita at kaalaman, sa inyong pananabik na tumulong at sa inyong pagmamahal sa amin. At kaya gusto namin na maging bukas palad din kayo sa serbisyong ito ng pag-ibig. Hindi ako naglalagay ng anumang patakaran, ngunit sa pamamagitan ng pagpapakita kung gaano kasabik ang iba na tumulong, sinusubukan kong malaman kung gaano katotoo ang inyong sariling pag-ibig. Alam ninyo ang biyaya ng ating Panginoong Hesukristo. Mayaman gaya ng Siya, ginawa niyang mahirap ang kanyang sarili para sa inyo, upang yumaman kayo sa pamamagitan ng kanyang kahirapan. Ang aking opinyon ay na mas mabuting tapusin na ninyo ngayon ang nasimulan ninyo noong nakaraang taon. Kayo ang una, hindi lamang sa pagkilos, ngunit handa rin laging umaksyon. Ipagpatuloy ito pagkatapos at tapusin ang trabaho. Maging masigasig na tapusin ito gaya ng inyong pagpaplano nito at gawin ito sa kung ano ang mayroon kayo ngayon. Kung kayo ay sabik na magbigay, tatanggapin ng Diyos ang inyong handog batay sa kung ano ang dapat ninyong ibigay, hindi sa kung ano ang wala kayo. Hindi ko sinusubukang pagaanin ang iba sa pamamagitan ng paglalagay ng pasanin sa inyo. Ngunit dahil sagana kayo sa panahong ito, makatarungan lamang na tumulong kayo sa mga nangangailangan. Pagkatapos, kapag kayo ang nangangailangan at sagana sila, tutulungan nila kayo. Sa ganitong paraan, ang pagtrato sa dalawa ay pareho. Gaya ng sinasabi ng banal na kasulatan, ang nag-iipon ng marami ay hindi labis, at ang nag-iipon ng kaunti ay hindi nagkukulang. Si Titus at ang kanyang mga kasamahan. Laking pasasalamat namin sa Diyos dahil ginawa niyang masigasig si Titus na tumulong sa inyo. Hindi lamang niya tinanggap ang aming kahilingan, sabik na sabik siyang tumulong
na sa kanyang sariling kalooban ay nagpasya siyang pumunta sa inyo. Kasama niya ay isinugo namin ang kapatid na lubos na iginagalang sa lahat ng mga simbahan para sa kanyang gawain sa pangangaral ng Ebanghelyo. At bukod pa riyan, siya ay pinili at hinirang ng mga simbahan upang maglakbay kasama namin habang isinasagawa namin ang paglilingkod na ito ng pag-ibig alang-alang sa kaluwalhatian ng Panginoon at upang ipakita na nais naming tumulong. Nag-iingat kami na huwag pukawin ang anumang reklamo tungkol sa paraan ng paghawak namin sa magandang loob na handog na ito. Ang layunin namin ay gawin ang tama, hindi lamang sa paningin ng Panginoon, kundi maging sa paningin ng tao. Kaya't ipinadala namin ang aming kapatid na kasama nila. Nasubok na namin siya ng maraming beses at natagpuan siyang laging sabik na tumulong. At ngayong malaki na ang tiwala niya sa inyo, masabik siyang tumulong. Kung tungkol kay Titus, siya ang aking katuwang at nakikipagtulungan sa akin upang tulungan kayo. Para sa iba pang mga kapatid na kasama niya, sila ay kumakatawan sa mga simbahan at nagdadala ng kaluwalhatian kay Kristo. Ipakita ninyo sa kanila ang inyong pag-ibig upang matiyak ito ng lahat ng mga simbahan at malaman na tama ang aming pagmamalaki tungkol sa inyo. Tulong para sa mga kapwa Kristiyano. Talagang hindi ko kailangang isulat sa inyo ang tungkol sa tulong na ipinadala sa mga tao ng Diyos sa Judea. Alam kong handa kayong tumulong at ipinagmalaki ko kayo sa mga tao sa Macedonia. Ang mga kapatid sa Akaya, sabi ko, handang tumulong mula noong nakaraang taon. Ang inyong pagkasabik ay pumukaw sa karamihan sa kanila. Ngayon, isinugo ko ang mga kapatid na ito upang ang aming pagmamapuri tungkol sa inyo sa bagay na ito ay hindi maging mga salitang walang kabuluhan. Ngunit gaya ng sinabi ko, magiging handa kayo sa inyong tulong. Gayunpaman, kung ang mga taga-Macedonia ay sumama sa akin at malaman na hindi pa kayo handa, gaano kami mapapahiya? Huwag nang sabihin ang tungkol sa inyong kahihiyan dahil sa pakiramdam ng lubos na pagtitiwala sa inyo. Kaya naisip ko na kailangang himukin ang mga kapatid na ito na mauna sa akin at ihanda ng maaga ang tulong na kaloob na ipinangako ninyong gagawin. Sa gayon, ay magiging handa ito pagdating ko at may papakita nito na nagbibigay kayo dahil gusto ninyo, hindi sa kadahilan ng kailangan ninyo. Tandaan na ang taong nagtatanim ng kaunting mga buto ay magkakaroon ng maliit na pananim. Ang nagtatanim ng maraming buto ay magkakaroon ng malaking ani. Ang bawat isa ay dapat magbigay kung gayon, ayon sa kanyang ipinasya, hindi ng may panghihinayang o dahil sa isang pakiramdam ng tungkulin. Dahil mahal ng Diyos ang nagbibigay ng masaya. At ang Diyos ay kayang magbigay sa inyo ng higit pa sa kailangan ninyo, upang lagi ninyong makuha ang lahat ng kailangan ninyo para sa inyong sarili at higit pa sa sapat para sa bawat mabuting layunin. Gaya ng sinasabi ng banal na kasulatan, siya ay nagbibigay ng sagana sa nangangailangan, ang kanyang kabaitan ay magpakailanman. At ang Diyos na nagbibigay ng binhi para sa manghahasik at tinapay na makakain
ay magbibigay din sa inyo ng lahat ng binhi na kailangan ninyo at palalaguin ito at pagbubungahin ng masaganang ani mula sa inyong kabutihang loob. Lagi niya kayong payayamanin upang maging bukas palad sa lahat ng oras, upang marami ang magpapasalamat sa Diyos sa inyong mga handog na kanilang natatanggap mula sa amin. Para sa paglilingkod na ito na inyong ginagawa ay hindi lamang nakakatugon sa mga pangangailangan ng mga tao ng Diyos, ngunit nagbumbunga din ng pagbuhos ng pasasalamat sa Diyos. At dahil sa katibayan na dulot ng paglilingkod ninyong ito, marami ang magbibigay ng kaluwalhatian sa Diyos dahil sa inyong katapatan sa Ebanghelyo ni Kristo na inyong ipinahahayag at sa inyong kabutihang loob sa pagbabahagi sa kanila at sa lahat. At kaya sa pamamagitan ng malalim na pagmamahal ay ipinananalangin nila kayo dahil sa pambihirang biyayang ipinakita sa inyo ng Diyos. Magpasalamat tayo sa Diyos sa kanyang walang katumbas na handog. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Salamat sa Diyos Ama sa langit. Sa ngalan ng Panginoong Hesukristo na ating manunubos. Amen. 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 Peace.